Mozzarella ay nagpo-produce din kami. Ito yung white Yan, cheese. iba isla. Silvia heute processing milk and cheese and yogurt from Kalabaw milk. Ang matatangkad talaga ang lahin. Kami lang ang maliit ang lahin. bago ako dito, ganito pa ako kaya. So dito lang po yung processing. And saan niyo po nakukuha yung milk? Ayaw, pupunta pa tayo. Hindi, supply ng farmers. Member na po. Sila yung aming supplier, tapos babayaran namin sa kanila. Kami nang bahalang mag-process, kami nang bahalang mag-market. Tapos ang bili namin sa gatas sa farmers, 80, tapos 75. Class A, Class B. Pagkaiba ng price. Meron, kaya ni ma'am, ang laki-laki na sinusahod niyan. Hindi daw naman eh. Higher yan. Higher grocery yan. Kasi marami siyang kalabaw. Pero pag dami ng kalabaw, pag dami ng gatas, pag laki ng kita. Yun yung ano po. Tapos yung ng feeding, million naman din talaga kahit medyo mahal. Kalahati ang ano. Ang expenses ay kalahati. Kasi may matitira pa. May natitira din naman para sa ko. Pero ang farmer ang sure winner dito. Kasi wala silang gagawin kundi magdala ng gatas. Ang problema ng processing at marketing sa cooperative. So by the end of 15:30, may sweldo na sila sa gatas. Meron kaming number 1 dito, magkano inaabot ining sa gatas, si Passion. Oo, 79 sa 15 days. 15 days, sasahod siya sa gatas niya ng 79,000. In a year, pinakamalaki siya. Sa loob ng isang buwan, yung 79 times 2. Parang 10 ang ginagatasan niya na. 10 heads. Si Marcel. Si Maring Marsing, 11 na daw ngayon. Kami kakaunti ngayon, namatayan kami ng mga kalabaw. Sa panganganak. Oo. That's yun nilang problem namin sa alagang hayop namin. Minsan yun sa panganganak. Alam mo yun, yung midwife, sa prolapse, yung kung sa tao, nalabas ang lupa. Dahil sobrang malalaki yung goya niya sa tiyan, hindi niya maiano ng normal. Yun ang, pero yung mga sakit-sakit, no, hindi namin yun iniinda din eh. Mga ano lang talaga. Ang kalabaw kasi hindi naman ganun. Kung hindi lang talaga siya yung prolapse. Oo. Hindi naman siya Hindi basta masyadong masakitin. Hindi masakitin. Pero sa pag-anak talaga yun. Saan niyo po nabibenta yung inyong mga products? Bali kami naman ay supplier ng milk feeding, Estadeped at saka sa DSWD. Tapos may mga reseller po tayo sa Maynila. Tapos yung may mga kadiwa project ng gobyerno. Government. Doon, nagtitinda kami. Kagaya ngayon, galing kaming airbase kanina. Tapos meron kaming tinda ngayon sa outlet. So kumbaga malaki na din. Tsaka sa sa Manila Central Bank, diyan sa COA, sa Commission on Audit. Kasi ini-invite sila sa DOST, mga awardee. Mas gusto kaming invite, ma'am, kaysa sa Jetsa. Oo, at saka awardee na ang co-op namin dito ng ilang ang aming co-op ay outstanding cooperative ng livestock. parang twice consecutive na buong Philippines. Ito pong vlog is gonna be in Tagalog and English. So today we're on a farm, sa Kalabaw farm, from family friends. What we've seen is the production site, like what they do with their milk. And now we're talaga on the farm, which you can see here. These are the 2 Kalabaw girlies. I don't know which one of these are pregnant. I forgot which ones. But they will tell naman. Of course, meron din pang chicken sila on the right. Yun. And this is a doggy. Hello. Hello. Hello.
Meron na silang kalabaw, may chicken, may rabbit, at meron pa pong Kalapate. wild doves. Tita, kailan po ito nag-start ang inyong... Itong amin farm. Yes. Nag-start itong farm namin 2012. Isang ulo lang ng kalabaw. Nasa service pa ako sa Department of Agriculture. Yun ang project na iniaano namin sa farmer. So, I have to walk the talk. Alam mo kasi yun ang sinasabi namin. So, dapat, pinapractice ko din. Kaya nag-start kami. Wala pa tong bahay. Yun lang bahay, kalabaw talaga. Every morning and then the afternoon, early morning, pupunta, magpapakain ng mga anak namin. Tapos sa hapon uli, babalik. Oo, ganun ang namin. Tapos, si Louie naman, veterinaryo. Enjoy naman niya yung sige. Unang-una wala kaming alaga dito. Paiwi namin, alam mo yon, yung pinapaalagaan namin sa iba. Yun. Tapos noong enjoy na namin, kinuha namin do sa nag-aalaga. Kami na yung nag-aalaga. Started 1 head, and then 2, 3, and then the rest is history. Nung nag-retire kami, yun. Oo. Pero 2016, meron na kaming ilan, ganyan. Pero nung nag-retire kami, yun, full-time na siya. Halos everyday nandito siya. Pero, yung mga anak-anak ng kalabaw namin, yun na yung pinapalaki namin para din maging inahin ulit eh. Yun. Yung mga lalaking guya, binebenta namin pag dumating sa ages ng 2 years, ganyan. Binebenta na namin. Ang co-op naman nandyan na eh, kaya hindi namin problema ang market. Meron kaming dalahan ng gatas. Every morning, nagsusupply kami doon. Wow, every morning. Yeah, every morning. Kasi dapat, once na na-start mong gatasan yung kalabaw, every morning na. Kasi pag hindi mo nakuna yung gatas niya, mamamaga yung teats niya. Oo. Kaya dapat diligently, mo yung On how much milk? Napoproduce. Depende. Pero dati, before, ang aming ginagatasan umabot ng 8 heads, 9 heads. Sa isang araw, nakakaproduce kami ng 60 liters of milk a day. That was before, pero iba-iba kasi depende sa stages ng aming kalabaw. Ngayon, 4 na lang kasi mostly mga pregnant. May aanak kami na 5 heads ngayong February. So, by February, meron na ulit kaming additional 5 heads na gagatasan namin. Okay. And how old are yung mga kalabaw girls? Ang eldest namin na kalabaw girls, we started 2012. That was 12 years. The first one, more than, yeah. The youngest, 3 years. 3 years. And how old can they get? Depende on the health status ng yung we have nga yung pa-English ako sa batang Sino, ito yung pinaka-oldest ninyong kalabaw, how old was she? And then, mga 14 because dahil 2 years before na siya nag-anak, something like that. 12, ilan na? 8 na ang offspring niya eh. Oo, 8 na yung offspring niya. Oo. Yung eat mo na. Yung isa, mango. At hindi rin siya nakahanap. Ay, kayo. Taste test. For ate. Siya ang panganay. Tatlong yan naman din. Oo, nasundan. 9 years siya. Nasundan. Can you describe it? Ha? Babae din? Babae, tatlong babae. Esmek. In Tagalog, please. Hindi ko kaya yung Tagalog. Okay, es schmeckt so. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber das schaut aus wie Mozzarella. Es schmeckt gut. Es schmeckt nur nach Milch, mehr nach Milch. Es ist intensiver als Mozzarella und es ist salzig. Ich glaube, das passt auch zu Salat. Mozzarella ay nagpo-produce din kami. Ito yung white cheese.
Napanood kita. in-interview kami ng Sabi nga niya, TV Patrol. Parang gayon. Napanood kita nung Wow, das schmeckt urgut. interviewin ka. Masarap daw. Ito naman hindi Sayang. makatikim. Sayang, hindi ka makakain. ang sarap ng Coke. Siemens. Hindi yung mismong Bawal lang sa Australia. Bawal yan sa Australia. Bakit? Kaya na Ate Lilo. Bakit? Dairy bawal. Mhm. Nag-aantay Schmeckt auch kami lahat urgut. doon. Es schmeckt auch nach Milch. Von der Konsistenz her ist es so ganz leicht sandig, cremig. Ich hätte eigentlich erwartet, dass es sehr süß ist, aber es ist gar nicht süß. Es ist sehr balanciert. Sino kayo tawag? Si Arik Nenet at tumawag. Pero, kliyente niya sa